morning, Mrs. Juanete. I'm Lawrence Kenneth G. Coleto. And I'm Pablito Baoy Musote. And I'm Erwin P. Mahina Jr. We're going to topic about geologic processes and hazard. Geologic processes are naturally occurring events that directly or indirectly impact the geology of the Earth. Ibig sabihin nito, yung mga pangyayari sa mundo na naturally happening. So number 1, pwede ito makapekto sa atin. Number 2, pwede din hindi. Pero one thing for sure is, mangyayari ito as time pass by at hindi ito pwede mapigilan. Example of geologic processes are earthquake, volcanic eruption, and landslide. Move naman tayo sa hazard. Hazard refers to a potentially damaging physical event, phenomenon, or human activities that may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption, or environmental degradation. Matatawag lang itong hazard once ito ay nag-post-treat, let's say sa property and organism. Doon siya matatawag na hazard. There are two types of geologic event. These are the earthquake and volcanic eruption. And each geologic event has 5 hazards. First, let's talk about earthquake hazard before volcanic eruption hazard. Earthquake hazard are the ground shaking, surface faulting, landslide, liquefaction, and tsunami. On the other hand, volcanic hazard are the tephra, pyroclastic flow, lahar or mud flow, volcanic gas, and lava domes. Okay, let's move on to the next. Earthquake is the minimal to rapid shaking of the ground due to the movement of rock along fault on earth crust. Nangyayari ang earthquake dahil kapag gumalaw yung lupa at dahil gumalaw yung lupa, may nabubuong crack. At dahil may nabubuong crack at gumalaw yung lupa, may lalabas na energy at yung energy will lead and create into an earthquake. Ground shaking is a hazard created by earthquakes. Another trigger for other hazards such as liquefaction and landslide. Ground shaking describes the vibration of the ground during earthquake. Ground shaking is the very common hazard because it makes the ground shake. Okay, now we're here, let's also talk about what is magnitude and intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol mula sa focus. Ang intensity naman ay lakas ng lindol na nararamdaman ng tao at nakikita ng mga tao sa isang lugar. Surface faulting is the rupture of the earth surface caused by an earthquake. Nangyayari ang earthquake faulting kagaya ng sinabi ko kanina na pag may galaw ng lupa at dahil may paggalaw ng lupa, may nabubong crack. Ang tawag ng crack na yun ay fault. Liquefaction take place when loosely packaged waterlogged sediments or neath the ground surface lose their strength in response to strong ground shaking. Nangyayari ito kapag ang tubig sa lalim ng lupa ay aangat papunta sa itaas dahil sa paglindol at yun ang magiging dahilan bakit ang lupa sa itaas ay parang malambot dahil ito sa liquefaction. Tsunami is a series of waves commonly generated by under the sea earthquakes. Ang tsunami ay nabubuo siya dahil may pumutok na bulkan o may lindol na nangyari sa dagat. Dahil diyan makakabuo ito ng malaking alon na ang tawag ay tsunami. Another geologic process is volcanic eruption. It occurs when magma is released from the volcano. It also causes different types of hazard that may prostrate to communities. And number 1 is tephra. Second is pyroclastic flow. And pangatlo is lahar. Pag sinabi nating tephra, ito yung mga nai-eject sa volcano once it erupted. So yung mga fragments na nailalabas ng bulkan, pwedeng malalaking fragments or maliliit na fragments that are fiery, mainit, ang tawag doon ay tephra. So one volcanic hazard is tephra fall. The second is pyroclastic flow. So these are dense, fast-moving lava with volcanic ash and hot gases. So merong dalawang mechanism itong pyroclastic flow na ito. Number 1, pwede yung column na tinatawag. So pag sumabog ang bulkan, aangat yung materials and then babagsak at dadaloy sa area na malapit sa bulkan. Or pwede din naman hindi na siya mag-form ng column. At pagka-eject niya, magpo-flow na lang siya from the mouth of the volcano or the vent or to the vent the volcano pababa ng slope. Ang pangatlo is lahar. It is a mixture of rock fragments, soil, and water. So sometimes ito ay tinatawag na mud flow or rock flow.
It flows down the slope of a volcano. Landslide. Landslide is the movement of rock down a slope. These are natural hazards, but human activities may speed up or trigger its occurrences. These are the human activities that speed up or trigger landslide. Overloading slope, mining, excavating or displacement of rocks, land use, quarrying, land pollution and land degradation, excavation of archaeological remains, cutting trees. Overloading slope. Ang overloading slope ay maaaring tumutukoy sa pagtaas ng slope o gradient ng isang graph o kurba. Sa pangkalahatan, kapag sinabing overloading slope, ito ay nangangahulugang may mabilisang pag-angat o pagtaas ng slope sa isang tiyak na bahaging graph na maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng paggamit. Mining. Mining ang pagmimina gamit ang pambulaklak sa ilalim ng lupa ay isang proseso kung saan ginagamit ang mga pampasabog upang buhayin at alisin ang mga yaman na nasa ilalim ng lupa, tulad ng metal, mineral o iba pang likas na yaman. Sa pamamagitan ng pagsabog, nililinaw at inaalis ang matigas na yungib o lupa upang makuha ang mga materyales sa nanais kunin. Ito ay pangunahing paraan ng pagkuha ng mga hilaw na materyales para sa industrial at construction. Excavating or displacement of rocks. Ang pag-ehersisyo o pag-alis ng mga bato ay isang proseso kung saan inaalis o inuukit ang mga malalaking bato mula sa isang lugar. Karaniwang ginagamit sa construction, pagmimina at iba't ibang proyekto pang infrastruktura. Ito ay maaaring isagawa gamit ang iba't ibang mga tools at makinarya tulad ng backhoe, bulldozer o dynamite. Depende sa kalikasan ng trabaho at materyales na kailangang alisin. Land use. Ang land use ay ang paggamit ng lupa sa construction ay tumutukoy sa pagsasaayos o pagtatakda kung paano gamitin ang isang tiyak na lugar para sa mga proyektong pang-instruktura tulad ng bahay, gusali o infrastruktura. Sa prosesong ito, tinutukoy kung paano itatag ang istruktura kung ito ay residential, commercial, industrial o iba pa. Quarrying. Ang quarrying ay ang pagmimina ng bato ay isang industrial na gawain kung saan inaalis ang malalaking bato mula sa kanyang natural na yugto sa lupa. Karaniwan, ang layunin ng quarrying ay makuha ang mga materyales tulad ng bato, buhangin o graba na maaaring gamitin sa construction, pagtatayo o iba pang industrial na aplikasyon. Land pollution or land degradation. Ang land pollution o land degradation ay tumutukoy sa pagbabago o pagsira ng kalidad ng lupa dahil sa iba't ibang aktibidad na nagaganap sa lupa o mga hindi maayos na pamamahala nito. Ang mga sanhi nito ay maaaring kinabibilangan ng sobra-sobrang paggamit ng agrikultura, pagmimina, hindi tama at hindi maayos sa pagtatapon ng basura at chemical, deforestation at iba pang hindi sana maparirang gawain. Excavation of archaeological remains. Sa excavation, ang mga arkeologo ay gumagamit ng iba't ibang tools tulad ng palito, truwebo, at iba pang instrumento upang maingat at alisin ang mga lupa at iba pang labi na naglalaman ng mga archaeological na impormasyon. Cutting of trees. Ang cutting of trees ay ang pagsasaboy o pagputol ng mga puno, kilala rin bilang deforestation o logging. Ay nangangahulugang pag-aalis ng mga puno mula sa isang kagubatan